Ang next naman nating ituturo is yung tinatawag na reverse lookup zone. So, ano ba yung reverse lookup zone? Bawat computer is mayroong tinatawag na IP or yung Internet Protocol na tinatawag. So, para malaman yung Internet Protocol ng computer natin, tinatype lang sa CMD is ipconfig. So, kapag in-enter natin yan, lalabas yung IP address natin. Lakihan lang natin para makita natin. So makikita natin, lalabas din yung IPv4 address, yun yung IP address ng computer natin. Itong server natin, ang IP address niya ay 192.168.23.2. Yung tinatawag naman guys na reverse lookup zone is yung IP address natin is ginagawa niyang domain name. For example, itong IP na to, ginawa niyang, pwede yan i-turn sa kenneth.com. Depende kung ano yung domain mo. For example, ang domain natin dito is kenneth.com. Yan, ito-turn niya yung IP na yan into computer name then followed by IP address. Pwede yun. So, ang pinaka the best example, alam niyo ba na ang bawat addresses or bawat computer na bawat website is meron tinatawag na IP address. For example, gusto mong malaman kung ano ang IP address ng google.com. So, type mo lang sa CMD ay tracent. Then, type mo yung address ng www.google.com. So, dyan makikita mo natin is tracert. Mali. Tracert pala. Yun. So, dito malalaman natin kung ano yung IP address ng google.com. So, bawat address, for example, this one, type natin dito, google.com. Yung google.com na yan, may IP address yan. So, mamaya, check natin kung ano yung makikita niyang IP address. Timeout. Puro timeout Check lang natin. Ang tagal niya. So, makikita natin, trace complete. So, ang IP address ng Google ay 1142251202288. So, pwede natin itama muna sa gilid dyan. So, subukan natin i-type dito yung IP address na yan. Now, 142.251.220 220.228. So, kapag in-enter natin to, Google din to. So, enter natin. So, makikita nyo, google.com. So, yung IP address na this one is kinonvert niya into google.com. So, yun yung perfect example ng tinatawag na reverse lookup zone from IP address na nito is kino-convert niya into domain name katulad nito, google.com. So, yun yung gagawin natin ngayon dito sa may tutorial natin ngayon. Okay, so sa pag-create ng reverse lookup zone, hindi na natin kailangan mag-add rows. Okay, punta lang tayo sa tools, then click lang natin yung DNS. Okay, expand lang natin. Sa DNS natin, makikita natin yung reverse lookup zone. So, sa reverse lookup zone,
pakita pala muna natin dito na wala pa siyang domain. So type nyo lang sa, mag-run lang tayo, then enter lang natin sa CMD, type lang natin ay ns look, hindi. Mag-IP config muna tayo, IP config. So ang IP natin ay 192.168.23.2. So ngayon, i-ns lookup natin siya, ns lookup. Then type lang natin IP 192.168.23.2. So kapag in-enter mo yan, makikita natin yung server niya is wala pa, unknown pa. And then yung address niya, yan pa siya. So, kailangan siya natin ngayon na magkaroon siya ng server and address. So, yun yung goal natin ngayon. So, magagawa lang natin yun using reverse lookup zone. So, kailangan lang natin is ulitin natin para masundan natin. Okay, punta lang kayo sa tools, then DNS. So, sa DNS, punta kayo sa reverse lookup zone, right-click nyo, then new zone. New zone, click nyo lang yung next, then primary zone, next lang ulit. Then yung pangalawa, automatic naman yan, next lang ulit. Then IPv4 reverse lookup zone, then next. Then type nyo lang dito yung unang tatlong octet ng IP natin, which is yung 192.168.23. So dito, type lang natin 192.168.23. Yung tatlo lang, yung pang-apat wala. Then click nyo lang yung next, then click nyo lang yung next, then finish. So ito yung pan muna natin before natin i-finish. Tingnan natin yung summary. So ito yung reverse niya. Ito yung 192.168.23. So ito yung magbibigay siya mamaya ng address dyan. So finish natin. So after ma-finish guys, magkakaroon to ng ganito. So click mo lang yan. Makikita natin may dalawang as per parent, yung ganyan. So kailangan natin mag-create ngayon ng PRT. New pointer. So click nyo lang yan. And then, paki-type nyo lang dito yung host IP, which is yung IP address ng server natin. Ang IP address ng server natin ay .2 yung dulo. So, yun lang yung ilalagay natin. So, .2. So, after nyan, dito sa hostname, click lang natin. I-browse natin guys yung IP ng server natin, which is this one. Click lang natin yung browse, and then click lang natin itong this one, itong computer name natin, and then ito, forward lookup zone. So, punta tayo sa may this one, yung kenneth.com. Ito yung domain natin. Then, baba lang natin. So, makikita mo may IP dito sa may baba. So, ibaba ko, icon ko to. Makikita nyo yung data. So, makikita nyo natin dito, yan, may mga IP dito. Meron tayo dito 10, which is yung client natin. And then, ito yung server natin, yung 192.168.23.2. And then, ito yung computer name niya. So, click mo lang natin to, this one. Ito kasi gagamitin natin. Ito yung pinaka-server natin. Siya nga pala, hindi ako nakapagpalit ng computer name. So, makikita natin sa local server. Sa local server natin, ang pangalan niya ay this one. Hindi ako nakapagpalit ng computer name, pero okay lang yan. So, check natin ulit. So, ito yan yon. And then, ito yung IP niya. So, yan yung pipiliin natin. Then, click natin OK. Then, click nyo lang tong allow any authentical user to update all DNS record. And then, click nyo lang yung OK. So, ganun lang siya ka-simple. So, ngayon, makikita natin na yung kenneth.com is nagkaroon na siya ng, hindi lang siya yung dalawa. Meron na siyang yung iba. Ito siya. Ito na siya. So, ngayon, sa forward pala, hindi pala yan. So, dito tayo. So, makikita nyo, ito na yung pointer na PRT na nagawa natin. So, ito na siya. Sa forward pala yung na-click natin kanina. Next naman natin is check naman natin ngayon kung talagang na-create siya na DNSPix. So, arrow up lang natin. So, kasi hindi na yung history natin na NSLOOKUP. So, kapag in-enter natin yan, check natin. So, makikita natin sa address na yon, meron na tayong server. Unlike kanina, makikita natin yung server niya is unknown. And then, yung address niya is 192.168.23.2. Unlike sa kanina, wala pa siyang address kasi hindi pa natin nasa-set. So, ganun lang kasimple mag-create ng reverse lookup or
yung domain names sa reverse lookup zone. I hope may natutunan kayo. Thank you and God bless.